Naranasan mo na bang mapagawi sa isang lugar na tila may nagmamasid sa'yo, kahit wala ka namang nakikitang sinuman? O kaya'y nakarinig ng mga kakaibang kaluskos sa gabi na hindi mo maipaliwanag? Para sa marami sa atin na lumaki sa mga probinsya, lalo na sa mga lugar na malapit sa kabundukan, ang mga ganitong karanasan ay hindi na bago. Madalas, ito ay iniugnay sa mga nilalang na hindi natin nakikita, mga espiritu ng kalikasan, o kaya'y mga nilalang na nagbabantay sa ating kapaligiran. Isa sa mga pinakapamilyar na kwento ay ang tungkol sa kapre. Ang kapre. Isang salitang nagdudulot ng iba't ibang reaksyon. Sa ilan, ito ay isang nakakatakot na imahe ng isang malaking nilalang na naninirahan sa mga puno, naninigarilyo, at may mga matang nakakatakot. Sa iba naman, ito ay isang bahagi ng ating kultura, isang paalala ng mga kwento ng ating mga lolo at lola, mga kwentong bumubuhay sa ating imahinasyon at nagpapaalala sa atin na may mga bagay sa mundo na hindi natin kayang ipaliwanag. Ngunit, paano kung ang mga kwentong ito ay hindi lamang mga katang-isip? Paano kung may katotohanan sa likod ng mga kwento ng pagkikita sa kapre? Ang ating paglalakbay ay magsisimula sa puso ng kabundukan, kung saan ang mga kwento ng kapre ay buhay na buhay. Hindi ito isang paglalakbay sa isang mundo ng pantasya, kundi isang pagtatangka na maunawaan ang mga karanasan ng mga taong naninirahan malapit sa kalikasan. Susuriin natin ang mga kwento ng mga magsasaka, mga mangangahoy, at mga katutubo na nagsasabing nakakita sila ng kapre. Hindi natin basta-basta papaniwalaan ang mga kwento, ngunit susubukan nating intindihin ang konteksto kung saan lumitaw ang mga ito. Ano ang kahalagahan ng kapre sa kanilang kultura at paniniwala? Paano nakakaapekto ang kapaligiran sa kanilang mga karanasan? Hindi natin layunin na patunayan o pabulaanan ang pag-iral ng kapre. Sa halip, nais nating tuklasin ang mga dahilan kung bakit patuloy na lumalaganap ang mga kwentong ito. Maaaring ang kapre ay isang simbolo ng ating mga takot, ng ating paggalang sa kalikasan, o kaya'y ng ating pangangailangan na maghanap ng paliwanag sa mga bagay na hindi natin kayang maunawaan. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga kwento ng mga tao sa kabundukan, maaari nating mas maintindihan ang ating sarili at ang ating relasyon sa mundo sa ating paligid. Ito ay isang paglalakbay sa puso ng ating mga paniniwala, sa mga kwentong bumubuo sa ating pagkakakilanlan, at sa mga misteryong patuloy na nagtatago sa ating kapaligiran. Handa ka na bang sumama sa atin? Ngunit bago natin lubusang talakayin ang mga kwentong ito, mahalagang maunawaan ang pinag-ugatan ng paniniwala sa kapre sa ating kultura. Hindi ito basta-bastang alamat na sumulpot na lamang. May malalim itong pinagmulan na nakaugat sa ating kasaysayan at mga paniniwalang animismo bago pa man dumating ang mga Espanyol. Isaalang-alang natin na ang ating mga ninuno ay may malapit na ugnayan sa kalikasan. Ang mga bundok, ilog, at kagubatan ay hindi lamang mga lugar, kundi mga tahanan din ng mga espiritu at nilalang na may kapangyarihan. Ang kapre, sa ganitong konteksto, ay maaaring ituring na isa sa mga tagapagbantay ng kalikasan, isang espiritu na nagpapakita ng lakas at misteryo ng kabubatan. Kung babalikan natin ang ating kasaysayan, makikita natin na ang paniniwala sa mga espiritu at nilalang tulad ng kapre ay bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. May mga ritual at seremonya na isinasagawa upang magbigay galang sa mga espiritong ito, upang humingi ng proteksyon, o kaya'y upang maiwasan ang kanilang galit. Ang kapre, bilang isang nilalang na malaki at makapangyarihan, ay madalas na kinatatakutan at iginagalang. Ang kanyang presensya ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa sa mundo, na may mga puwersang hindi natin kayang kontrolin. Dagdag pa rito, ang pagdating ng mga Espanyol ay nagdulot ng pagbabago sa ating mga paniniwala. Ang Kristyanismo ay ipinakilala, at ang mga dating paniniwala ay unti-unting napalitan. Gayunpaman, hindi tuluyang nawala ang mga ito. Sa halip, nagkaroon ng pagsasanib ng mga paniniwala, kung saan ang mga katutubong espiritu ay nagkaroon ng bagong anyo at kahulugan. Isipin natin ang konsepto ng syncretism, kung saan ang mga lumang paniniwala ay nakikipag-ugnayan at nagiging bahagi ng bagong relihiyon. Sa ganitong paraan, ang kapre ay hindi nawala, kundi nagpatuloy na mabuhay sa mga kwento at alamat na nagdadala ng mga aral at paalala tungkol sa ating ugnayan sa kalikasan. Halimbawa, ang mga kwento ng kapre na naninigarilyo sa puno ay maaaring simbolo ng paggalang sa kalikasan. Ang usok ay maaaring ituring na isang alay sa mga espiritu, o kaya'y isang paalala na ang kalikasan ay may sariling buhay at pangangailangan.
Sa kabilang banda, ang mga kwento ng kapre na nagpapakita ng galit o pananakot ay maaaring magsilbing babala na huwag abusuhin ang kalikasan, na huwag sirain ang kanyang tahanan. Ngayon, pag-isipan natin kung paano nakakaapekto ang ating kapaligiran sa ating mga paniniwala. Ang mga taong naninirahan malapit sa kabundukan ay may direktang ugnayan sa kalikasan. Nakikita nila ang kanyang kagandahan, nararanasan ang kanyang kapangyarihan, at nakakasalamuha ang kanyang mga misteryo. Kaya naman, hindi nakakapagtaka na ang mga kwento ng kapre ay mas buhay sa mga lugar na ito. Ang kagubatan ay nagiging isang lugar ng pantasya at katotohanan kung saan ang mga espiritu at nilalang ay maaaring magpakita anumang oras. Kaya, sa susunod na marinig mo ang isang kwento ng pagkikita sa kapre, subukan mong tingnan ito sa mas malawak na konteksto. Isipin ang kasaysayan, ang kultura, at ang kapaligiran na bumubuo sa paniniwala na ito. Maaaring hindi mo makita ang kapre mismo, ngunit makikita mo ang kanyang kahalagahan sa ating pagkakakilanlan. Sa puntong ito ng ating paglalakbay, marahil ay nadarama na natin ang bigat ng mga kwentong ating napakinggan, ang halaga ng mga paniniwalang ating sinuri. Hindi lamang ito usapin ng pagtuklas sa isang nilalang na nagtatago sa dilim ng kagubatan, kundi pati na rin ang pagtuklas sa mga salamin na nagpapakita ng ating sariling pagkatao, ng ating mga takot at pag-asa. Ang mga anino ng kapre, bagamat hindi natin nakikita ng malinaw, ay nagiging mga hugis ng ating sariling kamalayan. Kung ating babalikan ang mga tinahak na landas, mapapansin natin na ang mga kwentong ito ay hindi lamang mga simpleng salaysay. Ito ay mga sinulid na nagbubuklod sa atin sa ating nakaraan, sa ating kultura, at sa ating kapaligiran. Ang bawat kaluskos sa dahon, ang bawat huni ng ibon, ay nagiging isang paalala na tayo ay bahagi ng isang mas malaking larawan, isang mas malawak na kwento. Tulad ng isang ilog na umaagos patungo sa dagat, ang mga kwentong ito ay nagdadala ng mga alaala, ng mga aral, at ng mga pangarap. Sa harap ng mga misteryong hindi natin kayang ipaliwanag, tayo ay napipilitang magtanong, mag-isip, at maghanap ng kahulugan. Ang kapre, sa kanyang kakaibang anyo at pag-ugali, ay nagiging isang simbolo ng mga tanong na hindi natin masagot, ng mga hamon na hindi natin kayang takasan. Siya ay isang paalala na may mga bagay sa mundo na hindi natin kayang kontrolin, na may mga puwersang mas malakas kaysa sa atin. Ngunit, sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, mayroon ding pag-asa at paggalang. Ang mga kwento ng kapre ay nagtuturo sa atin na pahalagahan ang kalikasan, na igalang ang mga espiritu ng ating mga ninuno, at na maging responsable sa ating mga aksyon. Tulad ng isang punong kahoy na nagbibigay lilim at proteksyon, ang mga kwentong ito ay nagbibigay sa atin ng lakas at gabay sa ating paglalakbay. Sa pagtatapos ng ating pag-uusap, mahalagang tanungin natin ang ating mga sarili, ano ang kahulugan ng kapre sa ating buhay? Paano nakakaapekto ang kanyang presensya sa ating mga desisyon at paniniwala? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ay maaaring magbukas ng mga bagong pintuan, ng mga bagong perspektibo, at ng mga bagong pagkakataon. Tulad ng isang bituin na nagbibigay liwanag sa dilim, ang mga kwentong ito ay maaaring magbigay sa atin ng direksyon at inspirasyon sa ating paglalakbay. Kaya, tayo na't harapin ang ating mga takot, yakapin ang ating mga paniniwala, at ipagpatuloy ang ating pagtuklas sa mga misteryo ng mundo. Habang papalapit tayo sa huling bahagi, inaasahan ko na ang mga kaisipang ito ay magsisilbing gabay sa ating pagmumuni-muni. Ang mga kwento ng kapre, sa kanilang kabuuan, ay hindi lamang mga alamat, kundi mga refleksyon ng ating pagkatao at ng ating kaugnayan sa mundo. Ang mga anino ng kapre, kahit hindi natin nahahawakan, ay humahabi sa ating mga alaala, nagiging bahagi ng ating pagkakakilanlan. Hindi ito basta kwento ng isang nilalang na naninirahan sa punong kahoy, ito'y salamin ng ating pagtingin sa kalikasan, ng ating paggalang sa mga hindi nakikita, at ng ating pag-unawa sa mga misteryong bumabalot sa ating mundo. Ang bawat usok ng tabako sa gabi, ang bawat kaluskos sa kabubatan, ay paalala na hindi tayo nag-isa, na may mga puwersang nakapaligid sa atin, nagbabantay, nagmamatsyag. Ang kapre, sa kanyang malaking katawan at nagbabagang mga mata, ay maaaring sumimbolo sa mga takot na bumabagabag sa atin. Takot sa dilim, takot sa hindi alam, takot sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Ngunit, sa kabilang banda, maaari rin siyang maging simbolo ng lakas at proteksyon. Ang kanyang presensya ay nagpapaalala sa atin na may kakayahan tayong harapin ang anumang hamon, na may lakas tayo sa loob natin na hindi natin madalas nakikita. Ang mga kwento ng kapre ay nagtuturo sa atin na huwag matakot sa dilim, kundi maghanap ng liwanag sa loob nito.
Ang mga kwento ng ating mga ninuno ay hindi lamang mga salaysay na dapat pakinggan, ito ay mga pamana na dapat ingatan. Ang mga aral na nakapaloob sa mga kwentong ito ay nagbibigay sa atin ng gabay sa ating paglalakbay. Ang paggalang sa kalikasan, ang pag-unawa sa mga espiritu, at ang pagiging responsable sa ating mga aksyon ay mga halagang dapat nating isabuhay. Ang mga kwento ng kapre ay nagpapaalala sa atin na tayo ay bahagi ng isang mas malaking komunidad, na ang ating mga desisyon ay may epekto sa ating kapaligiran at sa mga taong nakapaligid sa atin. Kaya, sa susunod na marinig mo ang isang kwento ng kapre, huwag mo itong baliwalain. Subukan mong intindihin ang kahulugan nito, ang aral na nais nitong iparating. Isipin ang mga taong naninirahan malapit sa kabundukan, ang kanilang mga paniniwala, at ang kanilang ugnayan sa kalikasan. Maaaring hindi mo makita ang kapre mismo, ngunit makikita mo ang kanyang presensya sa mga puso at isipan ng mga taong naniniwala sa kanya. Ang tunay na pagsasanay ay nagsisimula ngayon sa pag-unawa, sa paggalang, at sa pagpapahalaga sa mga kwentong bumubuo sa ating pagkakakilanlan. Sa pagkilala sa mga anino, natututuhan natin yakapin ang liwanag na nasa atin.